Alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin niyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo na kita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasira Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sinong matanda na mahinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang kalusugan niya. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was the late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magrereklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan.